Naniniwala po si Ombudsman Boying Rimulya na may trumabaho para po makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay po sa flood control scandal. Itinanggi naman po ng Malacanang ang aligasyon na meron pong selective justice sa pansamantalang paglaya ng dating senador. Narito pong report ni Camille Samonte. We predicted this to happen. Alam mo namin to, binabanggit ko sa iyo, Pau, to. I was mentioning this in one of our lunches na mangyayari yan. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho. Yan ang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya sa kanyang programa sa DZRH matapos pagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na makapagpiyansa para sa kasong malversation. Kaugnay ito ng 98 milyong piso na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Nauna nang sinabi ng Office of the Ombudsman na nirerespeto nila ang desisyon ng Sandigan Bayan. Plano naman ni Rimulya na kausapin si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo para talakayin kung paano magtutulungan ng mga gobyerno sa pagsugpo sa katiwalian. That's only a battle. We have to win the war as a country. Yes. Itong gerang to, bansa ito, na nakikipaglaban na para sa kanyang survival. So we just need the country to help us. Pinagtanggol din ng palasyo ang ombudsman sa mga akusasyon na papogi lang at tila mahina ang mga sinasampang kaso. Iginiit din ng palasyo na walang selective justice sa pagpayag na magpiyansa ang dating senador. Hindi po hawak ng Pangulo ang judiciary. Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty. 2 sa 3 maestrado ang pumabor sa hilig ni Revilla na makapagpiyansa para sa kasong malversation. Yan ay sina Associate Justice Ronald Moreno at Associate Justice Fritz de los Santos. Anyong kina Justice Moreno at de los Santos, bigo ang prosekusyon na mapakita na may malakas na ebidensya na nagnakaw o naglustay ng pondo ng bayan si Revilla. Wala rin daw na ipakitang ebidensya ang prosekusyon na alam ni Revilla na ang kanyang mga kapwa-akusado ay maglulustay ng pondo ng bayan. Dagdag pa ng mga maestrado, ang perang natanggap umano ni Revilla ay galing muna sa mga pribadong kontratista at hindi sa kaban ng bayan. Ang mismong chairman ng 3rd Division na si Associate Justice Carl Miranda hindi sumang-ayon na payagang makalaya si Revilla. Malakas naman daw ang mga ebidensya na si Revilla ay hindi lang basta kasali, kundi mahalagang instrumento sa umano'y sabuatan. Sa kabila naman ng pansamantalang paglaya ni Revilla, tuloy pa rin ang pagdinig sa kanyang kaso. Samantala, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mosyon ng Ombudsman na huwag isama sa kakasuhan ng GRAF si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yan ay para gawin siyang testigo. Sa desisyon na inilabas ng korte, iginiit nito na maaaring malabag ang karapatan na magkaroon ng patas sa paglilitis ang kapwa-akusado na si Senator Jinggoy Estrada. Nakasaad kasi sa case information na nagsabuatan umano sina Bonoan at Estrada para tumanggap ng kickback mula sa flood control projects. Kung aalisin daw si Bonoan sa kaso, mababago ang aligasyong may sabuatan. Nilinaw naman ng Sandigan Bayan na hindi nito sinasabing hindi na maaaring maging state witness si Bonoan. Maaari pa rin naman daw hilingin ng prosecution sa ibang pagkakataon. Wala pang bagong pahayag ang ombudsman at kampo ni Bonoan tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid!